Ang langit ay kulay abo, tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Mara. Habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng bahay, na itinuring niyang tahanan sa loob ng 10 taon. Hawak niya ang isang lumang sako na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang damit, ang tanging mga gamit na piniyagan siyang dalhin. Huwag mo na kaming tingnan ng ganyan, Mara. Maawa ka naman sa amin. Ang mahal na ng bigas. Singhal ni Aling Marta, ang tiyahin na kumupkop sa kanya matapos pumanaw ang kanyang kinilalang mga magulang sa isang aksidente. Pero tita, saan po ako pupunta? Gabi na po at wala po akong perang baon. Pakiusap ni Mara. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa lamig at takot. Wala kaming pakialam. Napakibigat mo sa bulsa. Sabat naman ni Shaina, ang anak ni Marta na kasing edad lamang ni Mara. Puro ka lang naman trabaho sa bahay, pero hindi sapat ang kinikita mo sa paglalabada para mapakain ka namin. Mas mabuting umalis ka na bago pa kita itulak sa putikan. Pinagsilbihan ko po kayo ng tapat, tugon ni Mara. Ang mga luha ay nagsimula ng pumatak. Lahat ng utos nyo, ginagawa ko. Kahit may sakit ako, naglilinis ako. Hindi po ba sapat yun? Tumawa ng mapait si Marta. Sapat? Ang kailangan namin ay pera. Hindi serbisyo ng isang ampon. Hindi ka naman namin kadugo. Kaya bakit ka namin titiisin? Umalis ka na. Isang malakas na tulak ang naging hudyat ng pagwawakas ng usapan. Bumagsak si Mara sa basang kalsada habang ang pinto ay malakas na isinasara sa kanyang harapan. Narinig pa niya ang pagbagsak ng trangka. Doon, sa ilalim ng ambon, humagulgol ang dalaga. Wala siyang matuluyan, walang perang dala, at higit sa lahat, walang pamilyang matatakbuhan. Naglakad si Mara sa madilim na eskinita ng San Jose. Ang tanging liwanag ay ang mga street light na nag-aandap-andap. Uminto siya sa isang saradong sari-sari store para sumilong. Nilalamig siya at ang kanyang sikmura ay nagsisimula ng kumalam. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng tindahan. Bumukas ang pinto nito at isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. May hawak itong tablet at tila may hinahanap. Excuse me, miss. Tawag ng lalaki. Nagulat si Mara at napaatras. Sino po sila? Wala po akong pera. Huwag niyo po akong sasaktan. Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Huwag ka matakot. Ako si Attorney Leandro Santos. May nahanap lang akong tao. Maaari ko bang malaman kung anong pangalan mo? Mara po. Mara de la Cruz. Sagot niya ng may pag-aalinlangan. Napatigil ang abogado. Tinitigan niya ang tablet. Pagkatapos ay muling tumingin kay Mara. Mara, noong sagol ka pa, may suot ka bang kwintas na may pendant na hugis corona na may nakaukit na titik V? Napahawak si Mara sa kanyang leeg. Ang kwintas na yon ay ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang tunay na ina, na ayon sa mga kanyang kinilalang magulang ay iniwan siya sa isang basket sa tapat ng simbahan. Paano niyo po nalaman? Tanong ni Mara. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Maaari ko bang makita? Tanong ni Leandro. Dahan-dahang inilabas ni Mara ang kwintas mula sa loob ng kanyang lumang t-shirt. Kumislap ito sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang abogado ay tila nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib. Ay nako, sa wakas. Makalipas ang 18 taon, bulong ni Leandro. Mara, hindi ka lamang isang ampon. Ikaw ang nawawalang anak ni Don Rodolfo Valderrama. Valderrama? Ang may-ari ng pinakamalaking shipping line sa bansa? Hindi makapaniwalang tanong ni Mara.
Hindi po maaari. Isang mahirap lang po ako. Ang iyong ama ay hindi tumigil sa paghanap sa'yo. Paliwanag ni Leandro. Nanakaw ka sa ospital noong ikaw ay sanggol pa lamang. Ang mag-asawang De La Cruz, sila ang nakakuha sa'yo. Ngunit hindi nila alam ang iyong tunay na pinagmulan. Mara, ang iyong ama ay nasa loob ng sakyang ito. Bumukas ang pinto sa likuran ng SUV. Isang matikas na lalaki sa kabila ng edad na bakas ang pangungulila sa muka ang lumabas. Ang kanyang mga matay nangingilid ang luha habang nakatingin sa dalaga. Ang aking anak, sambit ng matanda. Ang aking munting prinsesa. Lumapit si Don Rodolfo kay Mara. Sa kabila ng dumi at basang damit ng dalaga, niyakap siya ng matanda ng mahigpit. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung ngayon lang kita nahanap. Hindi alam ni Mara ang gagawin, ngunit sa yakap ng matanda, naramdaman niya ang isang uri ng pagmamahal na hindi niya kailanman naramdaman sa pamilya ni Marta. Iyon ang init ng tunay na pamilya. Kinabukasan ang balita tungkol sa The Missing Heiress of Valderrama ay naging laman ng mga pahayagan at social media. Ngunit sa maliit na bahay ni na Marta, wala siyang kaalam-alam hanggang sa may dumating na isang convoy ng mga mamahaling sasakyan. Ano ba yan? Ang aga-aga. Sino bang maingay na yan sa labas? Reklamo ni Marta habang nagkukuskus ng mata. Nay! Nay! Tingnan mo! Sigaw ni Shaina na nakadungaw sa bintana. May mga sundalo at mga bodyguard sa labas. At may napakagandang kotse. Lumabas ang mag-ina kasama si Gardo, ang asawa ni Marta. Inakala nilang may mga politiko na mamimigay ng relief goods. Ngunit laking gulat nila nang bumaba mula sa isang kulay gintong Rolls Royce ang isang napakagandang dalaga. Nakasuot ito ng eleganteng puting dress. Ang buhok ay maayos na nakastyle at ang kutis ay tila nagniningning sa ilalim ng araw. Sa kanyang tabi ay isang matandang lalaki na may otoridad ang bawat galaw. Mara? Ikaw ba yan? Nauutal na tanong ni Shaina. Humarap si Mara sa kanila. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, kundi isang kalmado at matatag na pananaw. Magandang umaga, Tita Marta. Uncle Gardo, Shaina. Anong ibig sabihin nito, Mara? Bakit ganyan ang ayos mo? At sinong mga taong to? Tanong ni Marta, na pilit itinatago ang kaba. Si Don Rodolfo ang sumagot. Ako? Si Rodolfo Valderrama. At ang dalagang ito na itinuring niyong basura ay ang aking kaisa-isahang tagapagmana. Nanlaki ang mga mata ni Marta. Parang gumuho ang mundo niya nang maalala ang mga masakit na salitang ibinato niya kay Mara kagabi. Valderrama? Ibig sabihin, bilyonaryo ka na, Mara? Hindi lang basta bilyonaryo, Mrs. Sabat ni Atty. Leandro. Si Mara ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng Valderrama Group at nandito kami para sa dalawang bagay. Ano yun? Tanong ni Gardo na nagsisimula na mag-isip kung paano makakahingi ng pera. Mara, anak, pasensya ka na sa nangyari kagabi ha. Alam mo naman, dala lang ng stress yun. Halika, pumasok kayo. Magtitimpla lang ako ng kape. Ngumiti ng mapait si Mara. Huwag na, Uncle. Di na ako papasok sa bahay na yan. Kagabi, pinalayas niyo ako. Dahil sabi niyo pabigat ako. Sabi niyo, hindi niyo ako kadugo, kaya wala kayong obligasyon sa akin. Nako, Mara naman. Nagbibiro lang naman kami nun. Mabilis sasabi ni Aling Marta. Alam mo namang mahal ka namin. Shaina, di ba mahal natin si Mara? Oo nga, Mara. Best friends tayo, di ba? Plastic na hirit ni Shaina.
Pwede mo ba akong ibili ng bagong cellphone? Tsaka baka naman, pwede mo kaming dalhin sa mansyon nyo. Tumingin si Mara sa kanyang ama. Pagkatapos ay muling tumingin sa mga kamag-anak na dati ay nagpahirap sa kanya. Attorney Leandro, pakibasa ang unang pakay natin. Inilabas ng abogado ang isang folder. Ang bahay at lupang tinitirikan nyo ay nakapangalan sa isang kumpanya na binili ni Don Rodolfo kaninang madaling araw. Sa madaling salita, ang may-ari na ng lupang ito ay si Miss Mara Valderrama. Natigilan ng pamilya ni Marta. Ang bahay na yon ang tanging ari-arian nila. At dahil pinalayas niyo ang anak ko sa gitna ng ulan nang walang kahit na ano, ipinag-utos ni Mara na ibalik sa inyo ang pabor. Seryosong sabi ni Don Rodolfo. Ano? Mara, wag naman. Saan kami pupunta? Iyaw ni Marta. Sabi niyo po kagabi, wala kaming pakialam kung saan ka pupunta. Basta umalis ka na. Mahinahong paalala ni Mara. Bibigyan ko po kayo ng 1 oras para ilabas ang lahat ng gamit nyo. Pagkatapos niyan, gigibain ang bahay na to para gawing isang parke para sa mga batang lansangan. Mara, parang awa mo na. Lumod si Marta sa harapan ng dalaga. Pamilya tayo. Kahit hindi tayo magkadugo, inalagaan ka namin. Inalagaan? Tanong ni Mara, habang ang mga alaala ng pangmamaltrato ay nagbabalik. Inalagaan niyo ako bilang alida. Pinapakain niyo ako ng tira-tira niyo. Pinagtatawanan niyo ako kapag pagod na ako galing sa eskwela. At kailangan ko pang maglaban ng mga damit niyo. Nasaan ang awa niyo noong may sakit ako at pinilit niyo akong maglinis ng banyo? Hindi nakasagot si Marta. Yumuko lamang ito habang umiiyak. Ang pangalawang pakay namin, pagpapatuloy ni Mara, ay ang ibigay ang halagang ito. Naglabas si Leandro ng isang tseke, ang nakasulat 1,000,000 piso. Kuminang ang mga mata ni Gardo at Shaina. Salamat Mara, alam naming mabait ka talaga. Ngunit bago pa nila mahawakan ang tseke, pinunit ito ni Mara sa harapan nila. Iyan sanang ibibigay ko sa inyo bilang pasalamat sa pagpapatuloy sa akin noon, sabi ni Mara. Pero naisip ko, ang pera ay madaling maubos, pero ang sakit na idinulot nyo sa akin ay hindi basta-basta mawawala. Ang perang yan ay idodonate ko na lang sa ampunan, kung saan ako dapat dilan noong una pa lang. Mara, parang awa mo na. Huwag mong gawin sa amin to. Pagmamakaawa ni Shaina. Wala kaming matitirhan. Mayroon kayong mga kamay at paa, tugon ni Mara. Nagtrabaho kayo, gaya ng ginawa ko noong akala ko ay wala na akong pag-asa. Mararanasan nyo ngayon ang pakiramdam ng maging pabigat sa lipunan. Sumakay na si Mara sa sakyan bago isara ang pinto. Tiningnan niya ang bahay na naging kulungan niya ng maraming taon. Doon niya napagtanto na ang tunay na yaman ay wala sa ginto o titulo, kundi sa dignidad at kabutihan ng puso. May mga bagay na kailangan ay hindi nagkaroon ang mga kamag-anak niya. Tara na po, Papa, sabi ni Mara sa kanyang ama. Handa ka na ba sa bagong buhay mo, anak? Tanong ni Don Rodolfo habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Opo, pero bago po tayo umuwi, maaari po ba tayong dumaan sa sementeryo? Gusto ko pong pasalamatan ng mga De La Cruz. Sila ang nagturo sa akin na kahit mahirap po ang buhay, dapat ay marangal ka. Tumango si Don Rodolfo, puno ng pagmamahal sa kanyang anak. Habang umaandar ang mga sasakyan, naiwang nakatulala sina Marta, Gardo at Shaina sa gitna ng kalsada. Habang nagsisimuling dumating ang mga bulldozer para gibain ang kanilang bahay. Ang mga hiyaw ng pagsisisi ni Marta ay nalunod sa ingay ng makina. Huli na para sa kanila. Ang pabigat na itinapon nila ay isap na palang diamante na kailanman ay hindi na muling mahahawakan.
Pagkalipas ng ilang buwan, si Mara ay hindi lamang naging muka ng Valderrama Foundation. Naging inspirasyon din siya ng maraming kabataan. Itinayo niya ang Mara's Haven, isang shelter para sa mga ampon at mga batang inabuso. Isang araw, habang bumibisita siya sa isang mall, may nakita siyang isang babaeng nagwawalis sa labas ng food court. Marumi ito at bakas ang hirap. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakilala niya si Shaina. Nag-iwas ng tingin ang pinsan na puno ng kahihiyan. Hindi na lumapit pa si Mara, hindi dahil sa galit, kundi alam niyang natapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Naglakad siya palayo, hawak-hawak ang kwintas na may titik V. Ang kanyang pag-ahon na hindi lamang tungkol sa pera o sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa paghahanap sa kanyang tunay na sarili at ang pagpapatawad sa nakaraan. Habang tiniriyak na walang ibang batang makakaranas ng hirap na kanyang pinagdaanan. Ang langit sa araw na yon ay hindi na kulay abo. Ito ay kulay asol na asol, kasing linaw ng kinabukasan na naghihintay para sa nawawalang mutya ng mga Valderrama. Ikaw, anong natutunan mo? At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bagong istorya. Uli ay maraming salamat po. At God bless us all.